Papalo sa 11 pesos ang dagdag sa kada litro ng ilang produktong petrolyo bukas. Uutay-utayin naman daw yan ng ilang kumpanya. Pero ngayon pa lang, marami na ang nagpapa-full tank habang may mga gasolinahan daw na wala ng supply o baka lang iniipit. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta ang mga nagpapagasolina dyan? Nako, Julio, Cheryl, medyo mahaba na nga ang pila ng mga sasakyan na magpapa-full tank dito sa gasoline station na kinatatayuan ko dito sa Commonwealth Avenue dito sa Quezon City. Dahil simula nga bukas, nako, medyo malakihan niyang oil price hike ang sasalubong sa mga motorista. Double digit in fact, partikular na sa diesel at sa kerosene. 10 pesos and 68 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel simula bukas, ayon sa Department of Energy. 3 pesos and 65 centavos naman sa gasolina, habang sa kerosene ay 11 pesos and 77 centavos per liter. Para hindi mabigat yan, merong gagawin ng ilang oil companies. Uutay-utayin ang dagdag ngayong linggo. Ibig sabihin, bukas may ilang kumpanya na hindi pa double digit ang itataas. Bagamat wala pang detalye kung ano-anong oil companies yan. Sa pag-ikot ng News 5 sa mga gasolinahan, merong mga pump sa isang gasoline station sa East Avenue sa Quezon City ang hindi muna gumagana dahil wala na raw supply ng langis. Ayon naman sa DOE, sapat pa ang supply hanggang 45 days. Kaya naman, kabilang sa iniimbestigahan nila ay yung posibilidad na may mga gasolinahan na iniipit ang supply ng langis at saka ilalabas kapag mataas na ang presyo. May report na dumating sa amin na mayroong nag-hold ng operation, meaning all of a sudden hindi siya nagbebenta today. So please note, no, ito yung classic na sample ng hoarding. Meron na ho kaming inspector on the ground. At yung na-report sa amin, pinupuntahan na po yan ngayon. Ang taas presyo sa petrolyo ay bunsod pa rin ng muling umiinit na giyera sa Middle East. Lalo't bukod sa Strait of Hormuz, may banta rin sa Red Sea na daanan din ng mga nagde-deliver ng petrolyo. The Department of Energy is on top of the situation and we are taking active steps to protect our people. The bombing started again and this disrupted the supply chain again, but also set a lot of uncertainty in the supply chain. Kaya pag uncertain ang nagbebenta or nagpo-produce or bumibili, ang tendency nito, aakyat yung presyo. Sa ngayon, habang lumiliit ang kita ng mga tsuper, giniit ng Malacanang, na tuloy-tuloy ang pantawid pasada fuel subsidy program. Ang mga tsuper naman, kanya-kanyang diskarte para masulit ang kanilang bawat biyahe. At tsimpo-tsimpo na lang, kuha na lang ng paghapon sa kababayahe, umaga, puro nakuha yung last hour. Kasi pag wala, pag tanghali, walang pasahero. Pag konti pasahero, hindi kami babayahin, lugi sa diesel eh. Julio, Cheryl, medyo malakas ang ulan dito sa bahaging ito ng Quezon City. Pero ewan ko lang kung nakikita nyo sa akin likuran, medyo mahaba yung pila ng mga sasakyang magpapa-full tank ngayong hapon na ito. At dito sa, itong kinatayuan ko, ito yung westbound lane ng Commonwealth Avenue at itong mga sasakyan na nakapila dito, ina-occupy na nila itong bike lane dito sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue. So dito rin sa gas station na ito, napakarami ring mga motorsiklo na kanina pa nakapila dito para rin magpakarga. So yung mga hahabol, ayan, ito pong asahan natin sa karamihan sa mga gas stations dito sa Metro Manila ngayon. Julius, Cheryl. Gerard, meron na bang projection kung hanggang magkano aabuti ng presyo ng petrolyo o mangangapa ulit tayo depende sa mga mangyayari dyan sa Middle East? Tama ka, Julius, mukhang mangangapa tayo kung ano pa yung mangyayari. Pero sa ngayon, dahil escalated pa yung tensions, yung term ng DOE, medyo may tension pa rin dyan sa Middle East. May posibilidad na tumaas ito pero hindi natin alam kung gaano pa. Pero syempre, lahat tayo umaasa pa rin na magkakaroon ng kasunduan itong US at Iran. So yun, sana nga doon tayo mapunta para bumaba na ulit at magbalik sa normal ang presyo ng langis. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.